Sa Acts chapter 27, or sa Tagalog po ay Gawa 27 po. Sa mga wala pong dalang Bible, pwede po tayong makishare po sa atin pong mga katabi. Ayan. Babasahin po natin sa panimula po ang verses 1 to 6. Sabay-sabay po tayong magbasa. Nang magpa siyang dapat kaming maglayag papuntang Italia, si Pablo at ang ilan pang bilanggo ay ipinailalim sa pamamahala ni Julio, isang kapitan ng hukbong Romano na tinawag ng batalyon ng emperador. Sumakay kami sa isang barkong galing sa Adramasio papunta sa lalawigan ng Asia at naglakbay kami kasama si Aristico na isang taga-Macedonia na nagmula sa Thessalonica. Kinabukasan, dumaong kami sa Sidon. Mabuti ang pakikitungo ni Julio kay Pablo. Pinahintulutan niya itong makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Mula roon ay naglakbay kaming muli at dahil sa pasalungat ang hangin, kami na maybay sa gawing silangan ng Cyprus upang kumubli. Dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Pamphylia at kami dumating sa Mira, isang lungsod ng Lycia. Ang kapitan ng mga sundalo ay nakakita roon ng isang barkong mula sa Alejandria papuntang Italia at inilipat niya kami roon. Ngayon naman po basahin natin ang verses 9 to 44. Sabay-sabay po tayong magbasa, pwede po nating lakasan. Mahabang panahon na kaming naglalakbay, mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno. Kaya't pinayuhan nila si Pablo. Sabi niya, "Mga Ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at mapipinsala ang mga kargamento at ang barko, at mapanganib pati ang buhay natin. Ngunit higit na pinapahalaga ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo, dahil hindi mabuting tigilan ang dauang iyon kung panahon ng taglamig. Minabuti ng nakararami na magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa pag-asang makarating sila sa Phoenix at doon magpalipas ng taglamig. Ito'y isang daungan sa Creta na nakaharap sa hilagang kanluran at timog kanluran." Verse 13, "Umihip ng marahan ang hangin buhat sa timog kaya't inakala nilang maaari na silang umalis. Isinampa nila ang angkla at sila'y namaybay sa Creta. Ngunit di nagtagal, bumukso mula sa pulo ang isang malakas na hangin na tinatawag na hangin hilagang silangan. Hinampas nito ang barko at dahil hindi kami makasalungat, nagpatangay na lamang kami sa hangin. Nang makakubli kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na Caudia, naisampa namin ang bangkaan ng barko, ngunit nahirapan kami bago magawa iyon. Nang maisampa na ito, tinalian nila ng malalaking lubid ang barko, ngunit natakot silang sumadsad sa buhangin ng Sirte. Kaya't ibinaba nila ang layag at kami nagpaanod na lamang. Patuloy na lumakas ang bagyo, kaya't kinabukasan sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal naming di nakita ang araw at ang mga bituin at hindi rin humuhupa ang napakalakas na bagyo, kaya't nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Dahil matagal nang hindi kumakain ng mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita, "Mga kasama, kung nakikinig lamang kayo sa akin at hindi tayo umalis sa Creta, hindi sana natin inabot ang ganitong pinsala. Ito ngayon ang payo ko, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko." Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siyang pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, "Huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang marap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng iyong mga kasamang naglalakbay. Kaya tinibayan ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na nagmamay-ari ng lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Kaya lamang mapapadpad tayo sa isang pulo." 14 na gabi na noon nang kami napadpad sa gitna ng dagat ng Mediteraneo. Nang maghahating gabi na napuna ng mga mandaragat na nalalapit na ang Pampang. Gamit ang isang panalig, may pabigat sa dulo, sinukat nila ang ilalim ng tubig at nakitang may 40 metro ito. Pagsulong pa nila ng bahagya ay muli nilang sinukat ang nakita may 30 metro na lamang. Verse 29, "Sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla
sa hulihan ng barko at ipinalangin mag-umaga na. Tinangka ng mga mandaragat na tumakas mula sa barko kaya't ibinaba nila sa tubig ang bangka. At kunwari maghuhulog ng angkla sa unahan ng barko. Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kapag hindi na natili sa barko ang mga taong iyan, hindi kayo makakaligtas. Kaya't nilagot ng mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan itong mahulog. Nang mag-umaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablo upang kumain 14 na araw na ngayon kayo hindi kumakain dahil sa pagkakabalisa at paghihintay. Kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Hindi mapapahamak ang sino man sa inyo. At pagkasabi nito, kumuha siya ng tinapay at sa harapan ng lahat ng nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Kaming lahat ay 276 na katao. Nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang kargang trigo upang gumaan ang barko. Verse 39, nang mag-umaga na, nakatanaw sila sa lupa, ngunit hindi nila alam kung anong lugar iyon. Napansin nila ang isang look na may dalampasigan at binalak nilang igawi doon ang barko ng mamaari. Kaya't pinutol nila ang tali ng mga angkla at iniwa ang mga ito sa dagat. Kinalag din nila ang mga tali at ng timon at itinaas ang layag sa unahan upang mga barko'y itulak ng hangin papuntang sa dalampasigan. Ngunit nasadsad ang barko sa parteng mababaw. Bumaon ang mga unahan ng barko kaya't hindi makaalis, samantalang ang hulihan naman ng barko ay nawasak dahil sa kahampas ng malalakas na alon. Verse 42, malapit na po tayo matapos. Binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang walang makalangoy at makatakas. Sabay-sabay po tayo, verse 43. Subalit nais ng kapitan ng mga kawal na iligtas si Pablo kaya pinagbabawal nito ang mga kawal lumangoy upang makarating sa pampang. Verse 44 po, last verse po, sabay-sabay tayo. Ang iba ay natusan niyang sumunod na nakahawak sa mga tabla o piraso ng barko at sa gayon kaming lahat ay nakarating sa dalampasigan. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayo maupo. Praise sign check. Good morning po sa ating lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, ang haba nun. Ang haba, no? Pero sino po dito natutuwa na ang church po natin, ang sentro po dito, hindi po yung kapugian mo, kakyutan mo, kagalingan mo, kundi yung kapangyarihan at kadakilaan ng salita ng Diyos. Palakpakan nga po natin si Lord sa buhay po natin. Amen. Do you believe that God is good sa buhay po natin? Amen. Kumusta nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, anong pinagdadaanan mo ngayon? Sige po, sabihin mo sa kanya, kapatid, ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Ngayong umaga na to, we're going to talk about the faith of the family. Welcome po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Albert. At last Sunday, pinag-aralan po natin yung 6 na phases o stages na kung saan tayo po ay tinetest ng Panginoon. Ang tawag ko dito is God's predictable pattern or process for character formation or building. God's predictable or process for character formation or character building. Bakit? Dahil kapag tayo po'y dumadaan sa pagsubok sa buhay, ang una pong inaayos ng Diyos ay hindi po yung pagsagot sa ating mga kahilingan, sa ating pong mga prayer request, kundi inaayos po niya lagi yung puso po natin. Why? Because character kay Lord is very important. Because character is who you are pag wala po yung ibang mga tao sa harapan mo. At did you know, mga kapatid, that when we respond to situation, it's all about character. For example, pag character mo na talaga yung pagiging mainitin ng ulo, ay pag may problema, magiging mainit yung ulo mo lagi. So haharapin mo yung problema sa paraan ng init ng ulo. Kung karakter mo palagi yung pagiging matakutin, pag may problema po, lalabas yung personalidad at patugon mo sa problema by being afraid. Sabi nga po ng isang quotation, if all you have is a hammer, you will treat every problem as a nail. Kung ang paraan mo ng pagsusolve ng problema
ay pagpupukpok dahil ang hawak mo lang at ang pamamaraan na alam mo lang ay martilyo, haharapin mo ang mga problema at mga pagsubok sa buhay sa kaparaanan po na ito po ay parang mga pako. So, binanggit ko po last Sunday, ano po yung 6 na phases na ginagamit ni Lord so that the Lord will form our character. Number 1, binanggit natin last Sunday, that God would always start up with a dreams. Lahat tayo may pangarap, bibigyan tayo ng Panginoon ng panaginip, ng pangitain, para tayo pagpalain. At how do you know that that dream came from the Lord? Ang pangarap na yan, malalaman mo kung yan ay galing sa Diyos kasi laging mas malaki yan kaysa sa pangarap mo. At ang isa pa pong clue, laging intimidating, parang tingin mo hindi mo kaya, but that's good because ang reason po, kaya ho yan hindi mo kaya kasi galing kay Lord yan at tutulungan ka ng Diyos para maayos at magkaroon po ng katuparan yan. Pero a dream is nothing without your personal decision. So you must respond. Kailangan tutugon ka. Halimbawa po, gusto ko pong magkabahay, gusto ko magkatrabaho. Pangarap ni Lord yan. Bigay ng Diyos yan. So it's where God is testing your faith or your character. But without decision or without movement, hindi mo maaabot yung pangarap na yan. Dahil meron tayong kasabihan dito sa church na madalas ko pong banggitin, you cannot do it without God, but God cannot do it without you. Hindi rin po gagawin ng Diyos yan kung hindi ka rin kikilos kasi may bahagi ka. But sometimes, pag nag-act ka na, ito nga po yung sitwasyon po ni Abraham, yung faith testing or God's predictable process or pattern of building Abraham's faith and character, nagkaroon po ng delay kasi po pinangakuan sila ng anak pero inabot po sila ng 25 years ng pag-aantay para lang magkaroon ng anak. Tinanong ko po kayo last Sunday, ano po ba ang mas matinding pangako na ibinigay ng Panginoon kay Abraham? Yun po bang lupang pangako na titirhan o yung anak na ipinangako? At ang sagot nyo po yung anak. And usually, kung ano po yung mas mahalaga at mas malaking pangarap na iniisip at inaabangan nyo kay Lord, doon kayo mas matinding ititest o doon tayo madalas na ititest ng ating Panginoon. And then, we talk about difficulties, dead ends, and then deliverance. Huwag kang mag-alala, no? Kasi seemingly, last Sunday, we talk about dead ends. Ang sabihin ng dead end po, todas na, bokya na, bingo na, wala nang lusot, katapusan na. Have you ever felt that way, no? Pero lagi ang katapusan ng dead end, sometimes Christians would say that dead end is the end of the dream, but they don't know that after dead end, there would be deliverance. Ibig sabihin po noon, tutulungan tayo ng Diyos na makalagpasan at maranasan po natin yung katuparan ng ating mga pangarap sa ating mga buhay. Amen po ba doon? So, nireview ko lang po. At lagi niyo pong tatandaan, mahalaga lagi kay Lord yung character building program or process. Madalas nating sabihin, magtiwala ka sa Diyos kasi inihahanda na ng Diyos ang pagpapala sa ating mga buhay. Ang totoo niyan, mga kapatid, ang pagpapala naka-ready na, ang inihahanda niya yung puso po natin. That's why He allows us to undergo dreams, decisions, delays, difficulties, dead ends, and then we experience breakthrough na ang tinatawag po natin dito ay deliverance. Now, ngayong umaga na to, we're going to talk about isang part po ng phase na to. Isang part po ng phase na to. No? Pag tinitingnan po natin to, pag titingnan ko ho itong 6 na stages o baitang kung paano kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay, paano niya tayo binabago, siguro mag-a-agree kayo na isa sa pinaka-paborito natin dito, yung dreams sa deliverance. Pero kung papansinin niyo po mga kapatid, laging nasa una, simula, pero laging nasa dulo din po yung katuparan. Yung process po kasi, no, yun po yung pinakamahirap. No? Sometimes, we want the promise, but we skip the process. So ngayong umaga na to, pag-aaralan po natin yan, how do we not skip the process so that God can build our character? Ma-ready po yung puso natin sa pagpapala. Ngayong umaga na to, we're going to talk about difficulties. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang nahihirapan yan? Mukha po bang may pinagdadaanan yan? We're going to talk about difficulties. Sabihin mo nga sa katabi mo, difficulties. Pero, ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga na to is, it's difficult, but it's not impossible. Amen? Pwede bang sabayan nyo ako ng malakas? Ready, go! It's difficult, but not impossible. Sige po, tingnan mo yung katabi mo. Kung iyan po yung misis mo o mister mo o anak mo, sabi mo sa kanya, mahirap siya pero hindi imposible, Papa.
o mama. Di ba? Ready, go. Pakisabi sa katabi mo. Ready, go. Mahirap pero hindi. Kung ikaw ay estudyante ngayon, iniisip mo mahirap pero hindi imposible. Amen? Kung ikaw po ay negosyante, mahirap pero lagi mo tatandaan, hindi po imposible. Bakit? Nalagpasan mo ngayon. Nandito ka nga ngayon, di ba? Amen po ba doon? Kung ikaw po ay naghahanap ng trabaho, mahirap po talaga. Kaya lang po, hindi po siya imposible. Kaya lang ang mga tao ganito. Kaya lang, pastor, mahirap pa rin. Di ba? Although, we believe that it's not impossible, kasi sabi ni Lord, nothing is impossible with God, ang na-highlight lagi sa atin, yung una, no, ang hirap po. Now, alam niyo po bang ibig sabihin ng difficulty? Difficulty means, pakibasa natin to, a condition or situation sa buhay that is hard to accomplish, hard to deal with, or to understand. Hindi lang mahirap ayusin, harapin, mahirap pang arukin at unawain. So, it relates to something like adversity, hardship, obstacles, struggles. At alam niyo po, you are striving and making an effort, but it looks like nothing is changing. Naranasan niyo po yun, no? Meron kang babayarang malaki, pero nagbabayad ka naman, pero tingin mo parang ang laki pa rin ang natitira at naiiwan. May pinapaaral ka, pero nagulat ka, pambihira, kinder pa lang pala to. Nagmasteral sa kinder ng 9 na taon, di ba, no? De, biro lang po mga. Nag-research po ako, no? Ano itsura ng isang taong nasa difficulty? Okay. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Okay. Yan ba yung itsura ng nasa mahirap na sitwasyon? Alam niyo po, sabi ni Paul, nabasa niyo po ba yung binasa ni Ate Annalyn kanina? Binagyo sila, binabayo sila ng hangin at alon, madilim yung paligid, ilang araw po silang hindi nakakita ng araw. 14 days na wala silang naaninag na sikat ng araw. That's difficulty. That's the definition of difficulty. Wala kang nakikitang kahit katiting na pag-asa. You were striving, they were rowing, nagsasagwan naman sila, pero to no avail. Bakit? Ang lakas talaga ng bagyo sa paligid nila eh. Amen? So, alam niyo po, ang Bible it's likened to a mirror. Why? Because when we read the Bible, we see our lives. We see our reflection. We see our struggles. At ito pong mga great men in the Bible, they were never exempted sa difficulties, but they've given us a blueprint on how to navigate to the sea of difficulty. Ang isang sign po na ang isang tao may pinagdadaanang mahirap, walang maaninag na pag-asa, is number 1, they push people away. Ayaw nila ng kausap, ayaw nilang meron pong nag-uusisa sa kanilang pinagdadaanan. May mabanggit lang po na may kinalaman sa problemang yon, lumalayo sila. They isolate themselves. They push people away. Now, you would understand, no, pag may isang tao umiiwas sa'yo, isipin mo, siguro po yung tao na to, pwedeng mahiyain lang, o di kaya galit lang sa akin, hindi ko gusto makita yung mukha ko, pag bumukha ko, o di kaya naman po, that person is undergoing a difficulty. Pangalawa, they don't enjoy the things in their lives. Kumakain, pero nakatingin sa malayo. Pero palagay ko kayo, kahit na may problema, basta may pagkain eh. Wala pong problema. Di ba? Amen? Pero ito po, ang isang sign po, is that they don't enjoy the things that they used to in their life. Pangatlo, they lie to you. Nagsisinungaling sila. Hindi nila sinasabi yung totoo. May problema ba? Hindi, wala. May problema? Wala nga eh. May problema? Wala nga. They lie to you. They don't just isolate, but they lie to you. Siguro po, defense mechanism po nila yun. No? Pagtatakip. Pang-apat, they don't enjoy socializing anymore. Pang-5, they're always tired. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukhang inaantok na. Gusto na matulog. Yung po bang wala namang ginagawa pero laging pagod. Yan daw po isang sign na meron pong difficulty pinagdadaanan ng isang tao. And then,
Hindi ko alam kung paano ho ito ipapakita. No? Their smile don't reach their eyes. How do we visualize smiles that reach the eyes? Siguro ang ibig sabihin nito, naalala nyo dati nung pandemic, naka-face mask lang tayo, nakikita lang natin mga mata. Di ba? Parang ang hirap malaman kung anong expression niya. Galit ba to? Masaya ba to? Naiinis sa akin? But you know what? When you smile genuinely, your eyes will show. Tama? Makikita, di ba? Kahit naka-face mask ka rin, di ba? Yung nanay mo pag galit, alam mong galit kasi sa mata pa lang, nanlilisik na kagad. Michelle, tama ba? Oo. Galit na kagad di ba? So when you smile, madaling malaman. And then lastly, they avoid eye contact. Pagkausap mo, parang humihiwalay kusa yung mata nila. Parang ayaw kang ibig, hindi ka ibig na natingnan mata sa mata. Why? Because they felt uncomfortable na parang ang tingin nila binabasa mo sila. And they get easily irritated sa buhay. Sige nga po, pakicheck nga po yung sarili at katabi mo, sabi mo nga sa kanya, perfect. Perfect score. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, whatever symptoms na meron ka ngayon, na may kinalaman sa difficulty, financial, physical, emotional, spiritual, alam niyo, yung pinakamahirap na difficulty lagi, hindi naman yung pera Although kailangan natin ng pera Ang pinakamahirap na difficulty, yung relational conflict, saka physical sicknesses. Pag may sakit ang isang tao, kahit may pera ka, alam mong matindi talaga ang pinagdadaanan ng isang tao na yon. Amen. But I'd like to say to you, each and every one of you, this. It's difficult but not impossible. Why? Dahil walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos, at walang hindi makapangyayari sa ating Panginoon. Ulitin nga po natin yan. Let this be a declaration sa sitwasyon natin mga buhay. Ready, go! Walang mahirap sa Diyos. Pangalawa, walang imposible sa Diyos. Pangatlo, alam nyo, madaling malaman kung ang isang tao, nalagpasan niya yung difficulty. Nakakausap mo na. I could share to you a lot of stories sa ating mga members, leaders po dito, but hindi po ako nagpaalam sa kanila, kaya hindi ko muna po magagamit. But I could tell pag nalagpasan na nila ng unti-unti. Sa Ephesians chapter 3, 20 to 21, ganito po ang pangako ng Panginoon. Bakit walang mahirap sa Diyos? Bakit walang imposible? Kasi sabi dito, sa Kanya, sa Diyos, na makagagawa ng higit pa sa kaysa natin, maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian, sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus, sa lahat ng salinlahi, magpakailanman. Amen. Alam niyo po ba itong Ephesians 3:20, this is actually in a form of prayer. This is God's prayer for you. Na ikiklaim mo, this is not just a prayer, but this is also a perspective. Na sana po maintindihan natin, gaano man kahirap ang sitwasyon mo, kaya ng Diyos at kaya mo din. Amen? And lastly, this Bible verse is also a praise because this is a doxology. Yung verse 21, sa Kanya na makagagawa, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian. This is a doxology. Doxology in Greek word means praise, pagpupuri. The reason we can praise the Lord, the reason we can raise our hands in worshiping the Lord is because may kayang gawin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Now, ang difficulty is a reality in life. Ano mang stages na naroroon ka ngayon sa phases or stages ng Panginoon, difficulty is a reality. In fact, ang sabi ni Jesus sa John 16:33, pakibasa nga po natin to, in this world, you will have difficulty. Si Jesus na po ang nagsabi niyan di ba? But take heart because, sabi ni Jesus, I have overcome the world. So notice mga kapatid, no, Jesus has overcome the world and difficulty is a reality sa ating mga buhay. Alam niyo po, meron pong tatlong uri ng tao na dumadaan sa difficulty. Number one, those people who just got
out from difficulty or trouble. Siguro yung iba sa inyo dito, ganyan. Pasipol-sipol na lang, pangiti-ngiti na lang, di ba? Ako po kasi, nag-aaral pa ako ngayon, di ba? A po ang apelyido ko eh. Pag A, laging una. Sa report, sa recitation, sa assignment. Lagi akong kinakabahan. Pero chinir ako ng kaklase ko, sabi niya, ayaw mo ba nun, kuya? Pag natapos na, pa-chill-chill ka na lang. Oo nga, no? Pero sabi ko, pag una ka, chini-chill ka naman. Nag-chill ka, di ba? Pero sabi niya, okay lang yan, kuya, kasi pag natapos, pa-chill-chill ka na lang. Some of us here, kalalabas lang natin sa difficulty. Sino ho dito, katatapos mo lang na magbayad, katatapos mo lang makahinga, nakahangiti ka na. Yung iba naman po, ay, nandun ngayon sa gitna ng bagyo at difficulty. Hindi makangiti, nakangiwi. Yung pangatlo naman, tawa siya ng tawa, may problema ka. Sabi ni Lord, malapit ka na. Ikaw naman. Sabi mo nga sa katabi mo, malapit na. Papunta na. Because that's life. Yun po yung sinasabi ni Jesus dito sa John chapter 16 verse 33. Now, ganito mismo ang naranasan ni Paul. Even though siya po ay lingkod na ng Diyos, kinukonsider siya as great man of God, meron siyang super faith, pero hindi pa rin po siya na-exempt sa problemang ito. In fact, ang sabi po niya sa 2 Corinthians 6 verse 4, Paul said this, sabi niya, in everything we do, we show that we are God's servants by enduring troubles. Everybody say, enduring troubles, hardship and difficulties with great patience. So, ang isa daw pong patunay na ikaw ay lingkod ng Diyos ay hindi lang po yung naglilingkod ka kay Lord, kundi yung kakayahang maglingkod sa kabila ng kapighatian, kahirapan, at matinding pinagdadaanan sa ating mga buhay. Si Paul kasi, hindi lang po siya nakaranas ng difficulty. Lalaliman pa po natin to nakaranas po siya ng shipwreck situation or condition. Matindi na po yung difficulty. Pero what is a shipwreck situation? A shipwreck experience is a difficult situation where it's not just hard, but it looks like nothing is left because of the storms. Yung feeling na parang winasa ka na, wala nang natira sa'yo. Have you ever felt that experience? Yung sa tindi ng problema, ang tindi po ng dumaan na karamdaman, sakit, nung tiningnan mo yung wallet mo, yung tiningnan mo yung savings mo, said, ubos, at hindi lang po said, ubos, parang wala ka nang makukuhaan. That, my friend, is likened to a shipwreck experience. Hinanap ko po kung meron pa pong cross-reference Bible verse sa ganitong karanasan ni Pablo. Meron po sa 2 Corinthians 1 verse 9. Tingnan niyo po kung paano ito dinescribe ni Apostle Paul. Sabi dito, sabay-sabay nga pong basahin ng mga magulang. Ready, go. Indeed, we felt we had received the sentence of... Alam niyo po kung paano ito dinescribe, ipinaliwanag ni Apostle Paul, para daw siyang binigyan ng taning sa buhay. Parusa na kamatayan. Death sentence. Yung po bang feeling mo parang mamamatay ka na, parang wala ka nang malalagpasan. Ang nangyari kasi si Pablo dahil lingkod siya ng Diyos, ikinulong po siya hindi dahil sa isang kasalanan, kundi dahil sa pagiging disipulo o tagasunod ni Kristo at pagpapayag na mabuting balita. Siya po'y nakatakdang ibiyahe sa isang barkong malaki papuntang Rome. Pero may mga dadaanan siya. Nagbigay payo po siya sa kapitan. Sabi niya, huwag muna tayong tumuloy kasi may bagyo. I mean, mahirap na po yung biyahe nila, pero alam ng lahat, lalo na si Apostle Paul, na may paparating po na bagyo at mukhang hindi nila kakayanin. Ang problema po yung kapitan, this captain grew impatient. Now, here's this thing mga kapatid. Hello? Alam niyo, mas matindi pa po sa problem of difficulty. Sino po dito nasa problem of difficulty? Ang mas matindi sa problem of difficulty is the problem of impatience. Amen? Parang gusto mo nang maayos eh. Gusto mo nang matapos. Gusto mo nang ituloy. Gusto mo nang ibiyahe. Pero ang daming mga red flag at warning sign na nagsasabing, wag muna. Wag muna. Ibebenta ko na to, gagawin ko na to, papatulan ko na to eh. Pero ang message ni Lord, wag muna. Why? Because yung pangalang problem of difficulty, napakahirap na, lalo po yung problem of character. You see,
We are in a God's predictable pattern of building our character. At dito natin makikita na ang nagpalala ng difficulty at shipwreck sa mga kasama ni Apostle Paul na pati siya nadamay ay yung problem of character. Sabihin mo nga sa katabi mo, do you have a problem of character? The problem of character, isang sign po dyan, is impatience. Now, let's go to Paul's 3 decisions on how he was able to navigate the problem of difficulty and the problem of impatience. Number 1, ang unang desisyon na ginawa ni Apostle Pablo para malagpasan yung problema ng difficulty, and most of us here ngayon ay may difficulty possibly na pinagdadaanan, is number 1, we must determine the reason for the difficulty. Dapat nating alamin, siyasatin kung ano ang dahilan ng ating mga paghihirap ngayon. Everybody say reason. Do you believe that sa bawat difficulty, there's always a reason? Amen? May dahilan eh. Alam niyo, problema natin minsan, kung sino-sino natin ang kinakaaway natin, sinasabihan natin, lo and behold, doon lang natin malalaman. Hindi naman pala siya yung dahilan eh. So the first step to overcome difficulty in our family, whatever it is, financial, physical, emotional, spiritual, is number 1, determine the reason. In other words, ask the question, what is the cause of this? Why am I in this difficulty? Sometimes we get emotional. Sabi nga ng iba, yung asawa ko ay temperamental. Sino ho dito may asawang temperamental? 10% may temper, 90% may mental. Joke lang po yun, no? Temperamental. No. What is the cause of this? And according to Apostle Paul, may 4 po siyang nakitang source na kanyang difficulty. Are you ready, mga kapatid? Pakilista to. Number 1, the first source of your difficulty is you. Me. Now, come to think of it, mga kapatid. Karamihan sa problema na meron tayo ngayon na pinagdadaanan sa ating pamilya, do you agree? Tayo po ang may sala, may dahilan. Amen? Number 2, other people. So sa sitwasyon ni Apostle Paul, yung kapitan hindi nakinig eh. Naging impatient. But some would always say that it's the devil. Pwede rin po, si Satan. Pero kung minsan po, bago si Satan, tingnan muna natin yung paligid sa sarili natin. Baka mamaya kumakanta si Satan, sabi niya, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Sabi niya, wala na nga akong ginagawa dyan, sinisi mo pa ako di ba? Pero, God could also be the cause of your difficulty. Why? Because in the likes of Peter, in the likes of Paul, God allowed Paul to undergo the storms and shipwreck of life. Now, it gives me comfort to know the reason of my difficulty. Lalo na kung malalaman ko po na hindi naman pala yung iba, hindi naman pala ako, or possibly may part ako, pero inalaw, hinayaan, pinahintulutan pala ito ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Now, I want you to backtrack yung mga nangyari sa inyo dito, sa buhay nyo, 3 months ago or 4 months ago. And start asking this question, who or what are the reason for this difficulty? Okay? Tanungin nyo po yan, ha? Isipin po natin yan, ha? Now, question, how do you know kung sino po yung source ng difficulty? Sabi niyo po, Pastor, me, other people, the devil, and God. But how do I know? How will I know, Pastor? Paano ko malalaman kung sino po yung source ng ating difficulty? Do you want to know? Gusto niyo pong malaman? Gayahin po natin yung ginawa ni King David. I don't know kung anong pinagdaanan ni King David dito. Pero sa Psalms chapter 73 verse 16, ganito po ang sinabi ni David Sabi niya, I tried to think this difficulty. I tried to think this problem, but it was so difficult for me until I went into your temple. Sa Tagalog po, matindi ang aking pag-iisip, pagbubulay-bulay sa matinding sitwasyon na pinagdadaanan ko. Hindi ko alam kung paano nangyari ito,
hanggang nung ako'y pumasok sa iyong templo, bahay-sambahan, nalaman ko ang solusyon. Nalaman ko ang source ng aking difficulty. Sino po dito naniniwala? When you go to church, when you go to the presence of the Lord, when you go to the Word of God, the Lord gives you the reason and the purpose of your difficulty. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord sa ating mga buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat kasi lagi nag-church ka. Amen? Napakahalaga po na tayo po'y sumasamba. Why? Isipin niyo mga kapatid, no, meron ba kayong alam na institusyon o gathering na ang pinag-uusapan patungkol kay Lord at patungkol sa pinagdadaan mo other than the church? Wala na. Wala na. And then sometimes we skip the church. Here, we talk more about God, not more on our problems. That's why we magnify God and our problems minimize. Sa Acts chapter 27, ang reason din po kung bakit matindi ang kanilang pinagdaanan, may nagawa silang 3 mali. Sabi mo nga sa katabi mo, 3 mali. Ano yung 3 mali na dapat nating iwasan? The 3 mistakes that we need to avoid so that the difficulty will not be prolonged. Hindi po lumaki, humaba, magtagal. Number 1, don't listen to bad advice. Alam niyo po problema natin minsan, no? We know the difficulty, we know the reason, who caused it. We listen to the bad advice. Sabi dito, they followed the advice of the pilot. No? Actually po, pilot in the Bible could also mean captain, yung kapitan. No? Nakinig. Sometimes, napakahalaga po yung tamang boses o tinig ang ating papakinggan when we are experiencing difficulty sa buhay po natin. Number 2, we follow the crowd. Avoid these mistakes. Don't follow the crowd. Because sabi dito, the majority decided that we should sail. Nagbutuhan sila. Sinong gustong tumuloy? Alam nyo, minsan hindi rin maganda yan di ba? Magbutuhan na lang tayo. Mas majority. Because sa prinsipyo po sa Bible, majority is not always right. The majority is not always right. You always go back to the Word of God. Meron ka bang problemang pinagdaanan na imbis na masolusyonan, nakinig ka sa karamihan, napalala pa, lumaki pa? The number 3, we rely on our circumstances. Nagtitiwala po tayo sa ating pong nararamdaman base sa ating pinagdadaanan. Di ba? Kung ang pinagdadaanan mo po ay malungkot, di ano po mangyayari? Malulungkot ka rin, di ba? Kung ang sitwasyon mo ay nakakagalit, magagalit ka rin. Now let me say this mga kapatid, your circumstances, yung sitwasyon mo, hindi laging permanent yan, nagbabago-bago yan. That's why hindi ka dapat nagdidesisyon ng pangmatagalan base sa isang temporary situation. Let me repeat myself. Never make a long-term decision based on a temporary circumstances or situation. Amen. Halimbawa po, yung sasabihin mo, maghiwalay na tayo. Grabe, pinagawa nyo lang. Lata lang ng sardinas, paano buksan? Kukutsarahin ba o dadaanan ng abrilat? Maghiwalay na tayo Pag-usapan at ilapit sa ating Panginoon. You know, sa sitwasyon ni Paul, matindi po ang kanyang difficulty na pinagdaanan because it's not his fault. Do you believe it's not Paul's fault? Hindi po, mali ni Paul Bakit? Siya nga nagpayo na huwag tayong tumuloy Now, meron tayong lesson na makikita dito. The most difficult type of trouble to deal with is when you are an innocent victim and you know it's not your fault. Totoo po ba yun? Yung nabudol ka, di ba? Yung po bang minanloko sa'yo. O di kaya meron pong gumawa ng masama. Alam mo sa sarili mo, hindi ka, pero nadamay ka. Yan po yung matindi na difficulty. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka mandamay. Huwag ka mandamay, di ba? Kasi po, walang kasalanan si Paul, pero here he is. Dumadaan sa matinding bagyo sa buhay. But the reality is, we will go to some shipwreck because of others' bad and poor choices in life. Lagi pong ganyan. Kung hindi man dahil sa'yo, o dahil pinahintulutan ni Lord, kung minsan po'y madadamay ka, kagaya ni Apostle Paul. Bakit? Dahil may mga taong mali-mali ang desisyon. Kaya piliin mo yung mga sinasamahan mo. Amen?
Number 2, determine the reason. Pangalawa, determine the result for the difficulty. Alamin mo ang dahilan bakit may pinagdadaanan kang mahirap na sitwasyon. Pangalawa, alamin mo kung ano po ang kalalabasan o resulta ng iyong pinagdadaanan na difficulty. Ang tawag ko dito is the who and the why. The who and the why. Now, listen. Regardless of who caused your difficulty, the most important thing that we should know about is what does God want you to learn from this difficulty. Hindi kasalanan ni Paul, nadamay siya, wala na siyang choice. Ano ngayon? Magagalit siya, magtatampo, magpoprotesta. Alam niyo, naisip ni Paul, alamin ko na lang, hindi po ito nangyari na biglaan May dahilan bakit ako isinali ng Diyos dito So therefore, Paul enjoyed the journey instead of enduring it. Why? Because he determined the result of this difficulty. Ano ang pwedeng matutunan o pwede pong mag-benefit sa kanyang buhay? Romans chapter 5 verse 3 to 4 says, we can rejoice when we run into problems and trials, for we know that they help us learn to be patient. Sino ho dito, kailangan niyang matuto ng mahaba pang pasensya? May problema ka sa pasensya. Sa pag-aantay, sa mga waiting rooms in life. Sabi dito, because patience develops strength of character in us. Ayan na naman yung salitang character. And helps us trust God more each time. Alam mo, pag mas matagal kang may pinagdadaanan, mas marami kang pinagdadaanan, you become more trustful at dependent sa ating Panginoon. Kasi napatunayan mo na sa iyong buhay. Amen? Now, the purpose of difficulty is always to teach us a lesson. The purpose is always greater than the problems or difficulties. Lagi pong tatandaan yan. Alam ni Paul na may mas matindi pang mangyayari. Now, everybody say Acts 27. Pastor, what good thing could come out from Acts 27? If you read your Bible mamaya, Acts 28 is when Paul was able to minister to Malta, a small town in Italy wherein he was able to heal and preach the gospel and share the gospel to other people. Therefore, Paul's disappointment becomes God's appointment. Amen? Paul's adversity becomes God's opportunity. So wait for it. Bakit? Meron pong magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. Every storm is a school. Every trial is a teacher. Every experience is an education. Sino dito marami ng mga pinagdaanan? May masteral ka na, MDiv pa, doctorate pa. Tama? And every difficulty is for your growth and development. Lagi po nating tatandaan, pag pinadadaan tayo ng Diyos sa difficulty, mas mahirap na pinagdadaanan sa buhay, merong gustong ituro si Lord sa atin na hindi natin natututunan. Pag paulit-ulit yung problema, huwag kang magtampo kay Lord. Dahil ang isang problema inuulit-ulit, hindi mo na ipapasa. Sabi mo nga sa katabi mo, ipasa mo na, baby. Go. Ipasa mo, di ba? Huwag kang umulit. In school, you are taught a lesson, then given a test. But in life, it's very different because you are first given a test that teaches you a lesson. Tama? Amen? Sa eskwelahan, mag-lesson muna, saka sasabihin, may test. Pero sa buhay, may test muna, at saka sasabihin ni Lord, ito yung lesson. Gustong-gusto ng Diyos na matuto po tayo. Sabi sa 2 Corinthians 4:17, these little troubles, which are temporary, everybody say, temporary. Pero kung 14 days kang di nakakita ng araw, Pastor, Lord, temporary pa ba tawag dyan? Tama, di ba? Pag matagal ka nag-aantay. Pero sa mata mo at sa mata ko, sa isip natin, it looks like long-term, permanent, pero sa mata ni Lord, don't worry. Mas mabuti, mas matalino si Lord. Ang tingin niya sa pinagdadaanan mo, temporary lang. Amen? Palakpakan niya po natin si Lord. Temporary lang yan, di ba? Naranasan niyo po yung matitinding problema natin, pero look at you right now, nalalagpasan mo na. O, huwag ka lang gagawa uli ng panibagong difficulty, ha? Kasi nalagpasan mo na, di ba? Amen. God has a word for you today. Everybody, raise your hand. Taas mong kamay na to. This is God's word for you today. If you are experiencing difficulty, number 1, don't give up. Look up and grow up. Huwag kang mag-give up. Tapikin mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya,
tingin lang sa taas. At makikita mo ang kaliwanagan ng bagong pintura ng kisame natin. Purihin ang Panginoon na nagpapaalala na may bagong umaga na sisinag sa ating mga kinabukasan. Pero mo, na-relate ko pa, di ba? Number 3, last. I must determine the reason of my difficulty. I must determine the result of my difficulty. I must determine my response for the difficulty. Sino po dito nag-agree na hindi mo mapipili, hindi mo malalaman, hindi mo ma-adjust, hindi mo mapipigilan ang pagdating ng bagyo, pero pwede mong pigilan at ayusin ang tugon mo sa bagyo sa buhay? Amen? May kakilala ka ba na pag may problema, ang lagi niyang kakampi palagi, social media. Laging ipopost doon, di ba? Ikaw naman, nakaibigan niya. Alam mo, kilala mo talaga kung sinong pinatutukuyan niya, di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw yung topic ngayon. Parang guilty, di ba? Don't do that, mga kapatid. Before talking to other people, talk to God first. Because when you talk to God first, He will comfort you, He will help you, He will deliver you. Amen? So, when we say we must determine the response for difficulty, you should ask this question, how do I react to this? How do you react to this now? Usually, nagpa-practice po tayo kung anong sasabihin, anong gagawin. Alam niyo, maganda minsan, mag-practice ka paano mag-react. Halimbawa, anak, sige nga, pagalitan mo ako. Okay lang, di ba? We don't practice our reaction. That's why we are always caught off guard. Pag nilalagay na tayo sa isang sitwasyon na alam naman natin, napagdaanan na natin, lagi tayo natatameme at bumabagsak pa din. And then, we ask the question, what does God want me to do? Anong gustong gawin ni Lord sa buhay ko? You will always have tests, trials, tribulations, and troubles in life, but you have a choice to be bitter or to be better. May choice ka. Lagi kang may pagpipili, di ba? Hindi mo na mapipili kung anong ginawa ng iba. Sige, nadamay ka sa kalokohan ng iba, pero lagi kang may choice kung paano ka tutugon sa ginawa ng ibang mga tao. Now, listen mga kapatid. What you become is more important than what you can achieve in this life. Lagi niyo pong tatandaan yan. Sometimes when things don't happen according to our prayers and expectation, hindi nangyari. Nagpe-fail tayo because we think, yun pong ma-achieve natin, that's the definition of success. No! Ang definition ni Lord ng success is who you become with that process. Amen? Who you become with that process. No? Ano po ang nabubuo sa buhay mo? Ano ang naituturo at minumolda ng ating Panginoon? Ito, mas maganda to. No? What happens to you is not nearly as important as what happens in you. Pwede ko tayong magkwentuhan dito at mag-iyakan, gawin nating Tulfo Center ito. Alam mo, Pastor, hindi mo alam ginawa niya sa akin. Alam mo, ganito, ganito. But God is telling us today, kung ano nangyari sa'yo, hindi na masyadong mahalaga yan. Ang mas mahalaga, anong nangyari sa loob mo? Binago ka ba neto? Ginawa ka ba niyang magagalitin? Nagtanim ng sama ng loob? O tinuruan ka niyang maging magpapagpasensya at magtiwala sa ating Panginoon? Amen? Ayan, amen. That's the most encouraging na narinig ko sa isang bata in my entire pastoral preaching. No? Yan yung pinaka-encouraging. It's all about character building, something that has an eternal significance in our life. Lagi pong character building. At alam niyo po, ang exciting, pag nakita ni Lord, ready na yung puso mo, ready na rin po ang pagpapala niya para sa buhay mo. Amen. Palakpakan niya po natin si Lord. Amen? Amen? Now, meron pong 3 bagay na ginawa ang mga sailors. Everybody say sailors. Di ba po, may difficulty na, no? Papuntang difficulty, nasa gitna ng difficulty, naku, may ginawa na naman silang mali. And I'm praying that as we listen to these instructions and principles and decisions, we don't do this. Ang 3 bagay na hindi natin dapat ginagawa pag nasa gitna tayo. Sabihin nyo nga po, gitna ng difficulty. Number 1, don't drift away.
Don't drift. Sabi dito sa verse 15 ng Acts chapter 27, so we gave away to it and were driven along. Sa Tagalog po, huwag magpatianod. Ang ibig sabihin ganito, no, wala naman nangyayari, gumawa ka ng mabuti, mali ang nangyari sa iyo, nagtiwala ka sa Diyos, walang dumating. Gawin ko na rin yung ginagawa ng iba. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Ituloy mo ang paggawa ng tama. Ginawan ka ng masama, nagpatawad ka pero galit pa rin siya, gawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Amen? Because drifting away is equivalent to giving up. It is as if telling yourself, I don't want to do anything good, anything right. Why? Wala rin naman mangyayari. No, may mangyayari. Kaya lang po, you want to give up. This is the most common reaction when we are experiencing difficulty in life. Totoo po ba yan? Ayaw mo na mag-church, ayaw mo na mag-pray. Amen? Ayaw mo nang sumamba. Di ba? Wala rin naman, parang lahat sinisisi mo kay Lord. Sabi ni Lord, ba't ako? Ba't lahat binubuntong mo? Sino ho dito nakaranas ng ganyan? Yung ayaw moment. Ayaw ko na Don't drift away. Huwag kang magpatianod. You will always want to go along than to get along. The Bible says it's not drifting, but it's coasting. Don't give up on your dreams. Number 2, na dapat hindi natin gawin. Don't drift away, pangalawa. Don't discard. Ano yung una? Huwag magpatianod. Pangalawa, huwag magtapon. Sabi mo sa katabi mo, huwag magtapon. Nung nakita nila na binabayo na sila ng matinding hangin, matinding alon, alam niyo yung ginawa nila? They start throwing cargoes overboard. Ano pong reason nun? Para gumaan siguro. No. Hindi na nila alam kung anong ginagawa nila. Pero ito nakakatawa at nakakalungkot. When you are under a difficult situation, listen very carefully, we throw away things. They throw away cargoes, but they start to throw away people. The prisoners. Di ba sabi ko sa inyo, di ba? When a person is undergoing a difficult situation, you want to isolate yourself and you push people away. You push yourself away from the church, from God, from the life groups, and even from your family, thinking, wala naman nangyayari. Ayoko nang makipag-usap sa kanila. Pero ang pakiusap ni Paul, ang pakiusap ni Lord sa iyo ngayong umaga na to, huwag kang magpatianod. Pangalawa, huwag kang magtapon. What I mean is this. Sometimes because of the storm, because it's too tough, the pressures and the troubles are so heavy, we start to abandon things in our lives. We start to abandon our values. Gumawa ako ng tama, hindi ako naglagay, hindi ako natanggap, maglalagay na rin ako. Sisip-sip na rin ako. So yung values mo na mas mahalaga, what you become, you start to throw it away. So why would I trust the Lord? Why would I pray? Why would I wait? Kung hindi ko naman nakukuha yung gusto ko, pero yung ibang hindi nila ginagawa, yung tama, nakukuha nila. So yun po yung problema natin, di ba? We throw away our values, we throw away our relationship, we throw away our priorities, we throw away the things and the people that we don't usually throw when we are under normal circumstances. Amen? Alam niyo kung meron mang isang bagay na dapat di mo itatapon at mahalaga at kailangan mo pag may pinagdadaanan ka mahirap na sitwasyon, una si Lord, pangalawa yung pamilya mo, pangatlo yung life groups mo. These are the 3 sources of strength and encouragement na gagamitin ni Lord para makarating ka sa pampang. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Di ba? Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang ginawa ni Paul, sabi niya, alam nyo, pilitin natin. Ganda ng puso ni Paul, no? Sabi ni Paul, pilitin natin na walang mamatay na prisoner. Sabi ng kapitan, after all, they're just prisoners. Sabi ni Paul, no. They are of human value. Mahalaga sila. Sino dito naniniwala? Hello? Pag nasa difficulties ka, lalabas lagi yung karakter mo, yung kung anong sino ka, kung ano yung nasa puso mo. Samantalang yung ibang iniisip nila survival, ang iniisip ni Paul, loving people. Relationship. Amen? Pangatlo at panghuli, don't despair. Huwag mawalan ng pag-asa. So they finally gave up all their hope of being saved. Verse 20.
Pero sabi ni Paul, don't give up. Don't give up. Even in a storm, God hasn't forgotten you and left you. You may not see or feel Him, but my friends, be convinced, He is always there for you. He is just testing you. Hindi ka iniwan ng Diyos. Amen po. Last na lang po talaga, 3 decision na personal na dapat natin gawin. Number 1, confess your part of the difficulty. Kung alam mo, may dahilan, meron kang partisipasyon, hingi mo ng tawad sa Diyos. Lord, nagalit ako. Lord, nag-react ako. Lord, ako po ang gumawa ng maling desisyon, nadamay sila. Confess our part of the storm or shipwreck. Number 2, confront and face it. You don't solve a problem by getting away from it. Alam niyo po, sabi ni Henry Ford, pag tinatakbuhan mo yung problema, ang chances ay lumalayo ka sa solusyon. Sabi po ng mga katrabaho niya, ano po ba yung solusyon? Ang solusyon ay ang harapin ng problema. You're just getting away from the solution, and the solution is to confront and face the problem. Number 3, ito po yung pinakamahalaga. And by the way, basahin muna natin yung verse na Proverbs 28:13. A man who refuses to admit his mistakes can never be successful, but if he confesses and forsakes them, he gets another chance. I like that verse, no? Na hindi naman nakikita dito. Andyan ba yan? Okay. Proverbs 28:13 na lang, pakisulat. Ang nagtatakip ng kanyang sala, hindi pagpapalain ng Diyos, subalit ang humihingi ng kapatawaran ay kahabagan ng ating Panginoon. Sino dito gusto pong makaranas ng sukdulang biyaya ng ating Diyos sa kanyang buhay? Confess your part. Number 2, confront and face it. Number 3, claim the promises of God. Claim the promises of God. No? How did Paul compose himself in a way that is so confident even in the midst of storm? No? May nakita na kayong tao na sa gitna ng bagyo, sa gitna ng dagat. Alam niyo, may dalawa akong fear eh. Ang fear ko po, heights. Sino dito may fear of heights? Yung pagmataas na, di ba? Pangalawa, takot din ako sa tubig. Lalo na po kapag kagabi, yung hindi mo na nakikita, di ba? Kaya minsan po, naligo kami minsan sa may bandang Kaliraya ba yon, sa may Laguna, naligo sila pastora, nag-swimming sila. Lake lang po yun, man-made lake ng president o vice president po ng Happy Toothpaste, Lamoyan Foundation. Naligo sila doon. Sabi niya, maligo ka na rin. Sabi ko, paano kung may buhaya dyan? Kakapanood mo yan ng mga movie. Paano kung bigla may hahatak sa'yo, may unting dyan, di ba? Kakapanood mo ng Shake, Rattle, and Roll. Sino dito may feeling na ganyan minsan, di ba? Baka may pumupulupot lang na lumot, meron na kagad, di ba? So parang ganun po. Pero paano po na-compose ni Paul ang ganong klaseng kumpiyansa? Alam niyo kung bakit? Paul held on to God's promises to him from an angel. Let's read this verse. Ito po yung pangako ni Lord sa kanya. Ang pangako ni Lord kay Paul, ito. Sabi niya, last night, everybody say last night, an angel of the Lord, whom I belong and whom I serve, stood beside me and said, do not be afraid, Paul. Sabi mo nga sa katabi mo, do not be afraid. You must stand trial before Caesar, sa Rome to, and God has graciously given you the lives of all who sail with. Okay, Pastor, balik tayo dito. Pastor, parang, pangako po ba yan? Parang statement lang yan, declaration eh. Mga kapatid, tinan nyo maigi ha. Ang pangako ni Lord kay Paul, ito. Haharap ka dapat kay Caesar. Haharap ka dapat kay Rome. In other words, ano man ang mangyari, dumaan ka man sa bagyo, isang bagay lang titiyakin ko, haharap ka ng buhay. At hindi lang po siya buhay ha, sabi niya, hawak mo ang buhay ng mga kasama mong maglalayag. That's a promise. That's a promise. Nang ibig sabihin po, minsan ang pangako ng Diyos, hindi kailangan extravagant na Philippians 4:13, Jeremiah 33 verse 3, Jeremiah 29:11. Sometimes, if you carefully read the Word of God, you can see a promise na mas matindi pa po sa mga naintindihan natin. Did you know that we have 365 days in a year, but God's promises, according to some pastors and commentators, are all in all 7,000 promises. That's more than enough sa buong taon na may difficulty kang pinagdadaanan sa iyong buhay. Palakpakan nga po natin si Lord sa buhay natin. Notice, mga kapatid, everything was falling apart. This is my observation. Everything was falling apart. The ship was falling apart. The weather was falling apart.
the sailors were falling apart, the captain was falling apart, the centurion was falling apart, except for Paul. He was never falling apart. Why? Because his confidence is in God. It's in the Lord. Amen? Pwedeng mga sira na yung mga pinangahawakan mo, pinagtitiwalaan mo, yung trabaho mo, yung buhay mo, yung bahay nyo. Pero as long as you hold on to God's promises, God's promise, I will never allow you to fall apart. Amen? I will never allow you to fall apart. No. Sino po dito naniniwala, ang tindi talaga ng sukdulang biyaya ng ating Diyos sa buhay natin? Come on, can we give God a big clap offering? Amen. Amen? You may be going in a storm right now, but you're going to make it. You may lose some things. You may lose your car, you may lose your house, you may lose your career or even comfort. But He did say, God says, you will be able to make it sa pangpang. You're going to make it. You may be holding on to a broken part of the ship, but you are going to make it. No, sometimes, Pastor, ang hawak-hawak ko na lang, ang nagpapalutang na lang sa akin ngayon, yung debris ng ship. Sabi ni Lord, ginagamit ko yan, gagamitin ko yan para makatawid ka sa pangpang. My point is this, no? Kung bago ka lang ngayon dito sa church, ang faith mo hindi kasing tindi ng iba, hindi kasing tatag ng iba, that's more than enough. Bakit? Yung debris na yan, yung mga broken part at pieces na yan ng buhay mo, gagamitin ni Lord para itawid ka sa kaligtasan at pangpang ng iyong buhay. Sa gitna ng pagsubok sa ating mga buhay. Amen? You may have a broken heart, a broken home, a broken finances. But God says, you can make it. Trust me. Pwede po ba tayong tumayo para sa isang panalangin? Mga kapatid, the greater the difficulty, the greater the glory. The greater the difficulty, the greater the glory. Pag mas matindi ang pinagdadaanan mo, mas matindi ang ipinaghahanda ng Diyos sa buhay mo. Amen. Parang yung church po natin, ang daming pinagdaanan, pero biruin mo po, sino po ba makakapagsabi, this coming July 14, ika-13th na po ng ating simbahan. Palakpakan niya po natin si Lord. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kasama ka doon, kasabay ka namin. At hindi lang po yun, no? Sa loob ng ika-13th years, sino dito makakapagsabi, paangat ng paangat ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Dati iniisip lang natin ang upa, ngayon iniisip na natin yung lupa, ngayon nabili na natin yung lupa. Sa susunod ang iniisip na po natin, yung pagpapagawa ng church building. You can make it kahit may problema. But before I pray, Paul mentioned 4 anchors. Everybody say 4 anchors. Seaman kasi ako marine engineering Mahalaga po ang timon, ang rudder, ang propeller, pero mas mahalaga yung anchor. Kasi ang anchor po o angkla, ginagamit po yan to make the ship stable under storms. Ang sabi po sa Bible, sa Acts 28, nagbaba sila ng 4 na angkla. Did you know, mga kapatid, kung may pinagdadaanan kang matindi ngayon, meron kang 4 na angkla na dapat mong ibaba. Number 1, ibaba mo ang angkla ng iyong pananampalataya. Pangalawa, ibaba mo ang angkla ng iyong pamilya. Pangatlo, ibaba mo yung angkla ng iyong focus sa pangako ng Panginoon. At pang-4, kahit nahihirapan ka, maglingkod ka ng tapat at buo sa ating buhay na Diyos. Ang mga angkla na to na 4 ang magbibigay sa iyo ng stability para hindi ka magalaw, hindi ka maanod, hindi ka kainin ng bagyo sa iyong buhay. Students, you can graduate sa tulong ng ating Diyos. Young professional, you can make it because of God's grace. Parents or single parents, you can make it even though you're experiencing brokenness sa buhay na ito. 4 anchors. Let's lift our hands to the Lord.